Kamusta mga kaibigan? Si Jessie ito. Ilang panahon na ang nakalipas, sinuwerte akong mailathala ang isa sa mga blade ko sa Blade Magazine, ang pinakamalaking publikasyon tungkol sa paggawa ng kutsilyo sa buong mundo. Isang tao ang nakakita ng blade ko sa magazine at kinontak ako para magpagawa ng dalawang parehong blade na may magkaparehong saya. Kung matagal ka nang nanonood, alam mong mahilig akong gumawa ng Japanese-style blades. Noon gumawa ako ng blade gaya ng Enma at ng $8,000 Damascus Katana. Gusto kong gamitin ang natutunan ko mula sa dalawang gawain sa dalawang piraso rito. Mahal ko ang mga kliyente ko at minsan gusto ko silang sorpresahin ng dagdag sa kanilang piraso. Naisip kong gawing mas komplikado ang Damascus, tulad ng Firestorm o Twisted Mosaic. Pero nag-email ako para tanungin siya kung gusto niya iyon kaysa sa regular na twist pattern. Sinabi niyang hindi, at mas gusto niya yung eksaktong nakita niya sa magazine. Buti na lang at nagtanong ako agad, kung hindi ay kailangan ko pang magsimulang muli sa proseso mamaya. Para sa mga hindi nakakaalam kung ano ang Damascus Steel, una sa lahat, lubos kong inirerekomenda na huwag ninyong tingnan ng Google definition. Pero sa madaling salita, ito ay pagsasalit-salit ng dalawang magkaibang uri ng bakal, isa na mataas ang nickel at isa na walang nickel. Dahil sa pagkakaibang ito, pag inetch mo, mananatiling maliwanag ang nickel steel at sobrang itim ang dark steel. Bilang isang bladesmith, may kapangyarihan akong manipulahin ang mga layer na iyon at makagawa ng disenyo na kaaya-aya sa mata pagkatapos. Ang tanging paraan para tunay na pagsamahin ang dalawang magkaibang uri ng bakal sa isang solidong billet ay sa pamamagitan ng proseso na tinatawag na forge welding. Sa prosesong ito, pinapainit mo ang billet hanggang umabot sa 2100 hanggang 2200 degree Fahrenheit at pinipisil mo sila ng napakalakas na puwersa. Maraming may power hammer pero kung ako meron dito sa garahe, magigiba ko buong bahay. Habang nagsasama at humahaba ang billet, kailangan ko ng pag-isipan ang susunod kong gagawin. Gusto ko ng twist Damascus pattern kaya kailangan kong habaan at gawing mahabang parisukat ang bakal. Kung titingnan mo yung mga block na nasa presko, pinipigilan nila ang billet ko na lumiit pa sa isang tiyak na sukat. At dahil eksaktong 1 pulgada kada 1 pulgada ang mga iyon, magiging eksaktong 1 pulgada kada 1 pulgada rin ang billet ko. Ang ginagawa ko dito ay binabasag ko lang ang mga kanto ng parisukat na ito para kapag tinwist ko na ito, maiwasan ko yung mga cold shots na nangyayari kapag may matutulis pang kanto sa billet mo. Matapos kong makontento sa cross-section, pinalamig ko na ang billet para mahati ito. Ayos, gumana talaga yon. Kahit parehong tanto ang in-order ng kliyente ko, gusto kong madaling makita ang pagkakaiba, kaya balak kong paikutin ang mga ito sa magkaibang direksyon. Binago lang na pipe wrench ang gamit ko sa pagpaikot ng mga billet. Isa lang itong matipasapin kasi isa lang itong malaking pipe wrench na may bakal na nakakabit sa hawakan gamit ang welding. Malinaw na may mas magagandang paraan ng pag-twist at ipapakita ko ang ilan dito sa screen ngayon, pero palagi kong nagustuhan ito dahil simple lang at nagagawa naman ang trabaho. Hindi maganda yan, pero sa totoo lang, tama na ang dami ng twist niyan, lalo na para sa isang init lang. Ang huling billet ko ay tinwist pa kanan, kaya kailangan kong siguraduhin na ang pangalawa ay itutwist ko naman pakaliwa. Yung natutuklap na nahuhulog mula sa billet habang tinutwist ko ay scale. Sobrang init nito at lumilipad. Kaya madalas akong mapaso tuwing nagtutwist. Para sa billet na ito, ang target ko ay mga isang twist kada pulgada ng material. At dahil sa laki ng billet na ito, umabot ito ng mga 8 hanggang 10 twist lahat-lahat. May 3 pangunahing Japanese blades. Ang mahaba ay katana, ang medium ay wakizashi, at ang maliit na tanto na siya ang ginagawa ko. Bawat blade ay may limitasyon sa haba, at ang tanto ay dapat hindi lalampas sa 12 pulgada ang talim. Kulang man ako sa materyales, tiwala akong mapapahaba ko pa ito para umabot sa tamang haba ng talim at may matitira para sa tang.
Mahal ko lahat ng gamit sa shop ko. Bawat isa ay pinili ko mismo para siguradong akma sa estilo ko at hindi sayang sa espasyo. Pero kung may isang gamit na pinakaayaw ko, siguradong ang angle grinder yon. Lahat ng angle grinder na gamit ko sa shop ay malakas manginig. Makikita mo sa kaliwa kong kamay. May suot akong welding glove para ma-absorb ang panginginig. Kahit may guwantes ako, namanhid pa rin ang kamay ko matapos gilingin ang mga bilet. Kapag nagpapanday ng katana, may hakbang na tinatawag na sunobe step. Dito mo hinuhubog ang blanco para handa ka sa paggawa ng masalimuot na hugis. Kaya ganoon din ang ginagawa ko rito. Pinapapayat ko ang billet ko hanggang 3/8 pulgada ang kapal at pinuputol ang sobrang materyales para mapanday ang talim. Gusto ko sanang gamitin ang hot cut hardy tool ko para putulin ang sobrang materyales. Pero nang kukunin ko na ito, hindi ko ito mahanap. Kaya nagsimula akong maghanap sa buong shop ko para makita ito. Hindi ko talaga mahanap, kaya doon ako nagsimulang maghanap sa loob ng presko. Tinanggal ko ang panel at nagsimula akong maghanap sa loob gamit ang cellphone ko. Nasa likod sulok pala, nakita mo? Paano kaya yun nahulog doon? Ay grabe. Pinapayagan akong putulin ang material sa tang ng eksaktong patayo sa haba ng talim. Pero kapag ginagawa ko ang dulo, kailangan ko itong ianggulo. Dahil sa paggawa ng Hapones na talim, kailangang putulin ang dulo ng paanggulo at ibaluktot pataas. Tradisyonal, ang dahilan kung bakit ginagawa ito ay para magpatuloy ang hibla ng bakal sa gilid at para hindi ka magkaroon ng malambot na bakal sa pinakadulo ng iyong talim. Ginagawa ko ito dahil gawa ito sa Damascus at gusto kong tumuloy ang disenyo hanggang dulo ng talim. Nang nagsimula akong matuto ng geometriya ng Japanese katana, marami talaga akong hindi alam noon. Ang geometriya na gusto kong gawin ay tinatawag na Shinogi Zukuri Geometry. At sa geometriyang ito, kailangan mong i-bevel ang gulugod ng talim. Bevel mo rin ang likurang gilid ng talim. Ang katana ay hindi totoong single-bladed na sandata, kundi parang dagger grind na hindi pantay ang gilid. Masasabi ko na ang pag-iisip sa talim na parang isang daga kaysa sa isang single-edge na sandata ay isa sa mga bagay na talagang nakatulong sa akin na mapaunlad ang paggawa at paghasa ko ng mga Japanese na talim. Hindi pwedeng i-forge agad ang buong talim sa isang init. Kaya nagsimula ako mula sa dulo pababa. Ang ginagawa ko talaga ay spine bevels, back bevels, at pagkatapos ay blade bevels at inuulit-ulit ko lang iyon hanggang sa makuha ko ang haba na kailangan ko. Akala ko alam ko na gawin ito, pero nang pinag-aralan ko, napagtanto kong mali pala ang ginagawa ko. Ang bagay na iyon ay paghihiwalay ng material para sa tang. Dapat sa gilid ng spine ng talim ang balikat, hindi sa gilid ng talas. Sa huli, hindi rin ito mahalaga dahil gigilingin mo rin ang balikat. Pero gusto kong panatilihing tradisyonal ang forging at ito ang isa sa mga kailangang baguhin. Ireserba ko ang dulo para sa huli habang pinapanday ko ito at nag-uugnay ito sa lahat ng bahagi. Oh, sa wakas tapos na.
Sa ngayon, masama ang kalagayan ng microstructure ng bakal. Hindi pantay ang butil at maraming stress mula sa pandayan. Ang normalizing ay karaniwang binubuo ng tatlong yugto ng pag-init at pagpapalamig. Ang gamit ko para dito ay ang aking Paragon na oven para sa heat treating. Dati ko itong ginagawa sa forge ko, pero hindi ito kasing tumpak at halatang iba ang kinalabasan. Matapos kong inormalize ang mga talim ko, oras na para simulan ang paggiling ng mga ito bilang paghahanda sa heat treat. At hindi ko ito ipinakita sa camera, pero ang mga talim ko ay talagang pumilipit habang nagno-normalize. At madalas talaga itong mangyari sa Twist Damascus. Kaya kinailangan kong maglaan ng oras para maituwid ulit ang mga yon ng perpekto. Para sa mga woodworker, parang paglalagay ng finish sa natapos na gawa ang prosesong ito. Mas pinapatingkad nito ang lahat, at nakakatulong din itong matakpan ng ilang mga pagkakamali mula sa forging. Pinapapayat ko ang talim para hindi ko na kailangang kiskisin ang matigas na materyales matapos ang quench. Ang quench ay proseso kung saan nakakakuha ng kaluluwa ang kutsilyo. Medyo corny pakinggan, pero ganoon talaga. Ang laki ng nabawas kong timbang dito, nakakabaliw talaga. Malaki talaga ang pinagkaiba ng kapal. Parang hinati ko sa dalawa yung kapal ng gilid. Yung una, na walang scale, ay 610 gramo. Sige. Pagkatapos gilingin, mga 100 gramo ang nabawas. Ayos pa rin. Sige, oras na para i-quench. 1,500 gaya ng dati. Actually, gagawin ko, ilalagay ko ang edge pababa para mas madali itong hawakan. Okay, medyo kinakabahan ako. Sana gumana ito. Yung ginagawa ko gamit ang file doon ay tinetesting ko yung tigas ng mga talim. Karaniwan, ang mga file na binibili mo ay sobrang tigas. Siguro mga 65 hanggang 66 na HRC ang tigas. At kung mahirap gasgasan ng talim gamit ang file, alam kong matigas talaga ang mismong talim. Walang gaanong baluktot, pero gumagalaw ng konti yung gilid kaya kailangan kong i-regrind para mapunta sa gitna. Pagkatapos ng quench, matigas ang talim pero sobrang brittle. Pwedeng mabasag parang salamin pag nahulog. Kaya ang ginagawa ko, nilalagay ko sila sa heat treating oven ko sa 400 degrees at iniiwan ko sila doon ng 2 oras, 2 beses. Sa ganitong paraan, nababawasan ng tigas pero nananatiling matibay at nagiging mas elastic. Sa ngayon, pareho ang tigas ng mga tanto ko mula tang hanggang dulo. Ayoko ng matigas na tang kaya tinotorch ko muna, pinapainit, tapos pinalalamig ng dahan-dahan sa timba ng vermiculite. Papalambutin nito ito. Sige, hayaan lang lumamig ng dahan-dahan. Hindi lang cross-sectional area sa isang punto ang geometriya ng talim ng Hapones. Kailangan ng talim ng distal taper kaya sinusukat ko bawat pulgada nito para magawa ng tama. 2,500. Sa ngayon, maganda ang distal taper ng tangko. Mahalaga para sa habaki. Pero dito sa talim, ito ang pinakamakapal at kailangan ko ito rito. Matapos sukatin ang dalawang talim, sisimulan ko ng ayusin ang bahagyang baluktot ng mga tanto. Ang gamit kong kasangkapan para dito ay isang carbide ballpeen martilyo. Mabilis itong gawin at hindi invasive.
Isa sa mga nakakaintrigang bagay tungkol sa quench ay isa ito sa pinakamarahas na bagay na maaari mong gawin sa iyong piraso. Dahil dito, hindi mo pwedeng manipisin masyado bago i-quench. Ngayong na-quench at na-temper na ang talim ko, malaya ko na itong kiskisin ng nipis na gusto ko. Sa huling proseso ng pagkikiskis, may trauma talaga ako. Noong nagsisimula pa lang akong gumawa ng mga kutsilyo, tulad ng marami sa inyo dyan, ang una kong gustong gawin ay isang katana. Kaya kumuha ako ng bakal, pinanday ito na parang katana ang hugis, at pagkatapos ay sinimulan kong kiskisin ito. Ang problema, wala pa akong muscle memory sa grinder noon at hindi ko alam na dapat isipin ang talim na parang daga. Kaya napalapit ang gitnang bevel sa gulugod ng talim. At sabi ko, teka, hindi na ito mukhang katana. Kaya susuko na lang ako at lilipat sa iba. Isa sa mga bagay tungkol sa mga hapon na talim ay napakahalaga ng dulo pagdating sa hugis o geometry nito. Mayroong linya na tinatawag na Yokote line, at ito ang naghihiwalay sa dulo mula sa natitirang bahagi ng talim. Nabanggit ko sa Enma video ko na mali ang hindi paggawa ng yokote sa talim, pero sa totoo lang, hindi lahat ng hapon na talim ay may yokote. Ngayon, ginugugol ko ng oras sa paglilinis nito. Pero mali pala yung dati kong sinabi na mali ang ginagawa ng mga tao. Ayos na ayos yan. Tuwing ginagiling ko ang isa sa mga ito, gusto ko na lang talagang itago para sa sarili ko. Wala akong pakialam kung para sa kliyente ito. Gusto ko lang talagang itago. Pagdating sa hand polishing, dalawa lang talaga ang pagpipilian, liha at mga bato. Gusto ko pa rin gumamit ng liha dahil ito nagamit ko mula noon. Pero alam kong marami ring gumagamit ng bato. Ang totoo niyan, alam kong pareho silang mahirap gamitin at pareho ring matagal gawin kahit alin pa ang piliin mo. Ayos ang itsura. Pero dahil liha lang gamit ko, hindi ko magagawa ang hugis at linyang ito. Hindi ko talaga magalaw ang linyang yan. Kailangan kong bumalik sa grinder at itulak ito papunta rito. Katulad ng sinasabi ni Cam mula sa Blacktail Studio na kung pwede siyang magpa-outsource ng isang bagay, slab cleanup ang pipiliin niya. Ako naman, pipiliin kong ipa-outsource sa iba ang hand sanding. Bahagi ito ng proseso na walang dagdag kung maganda na ang blade geometry at laging matagal gawin. Hindi ko nga iniisip na yung mga tradisyonal na hapong panday ng espada ang mismong nagpapakintab ng mga talim nila karamihan ng panahon. Alam kong tinuruan silang gawin ito, pero hindi naman nila kailangan gawin ito palagi. Sige, yung unang talim ay nasa 220 na. Kailangan ko pang ayusin ang likod at hugis ng talim, kaya mag-file pa ako. Ang tempering ay nagpapababa ng tigas ng bakal para hindi ito marupok, pero nananatiling matigas. Kaya ng lagari na tabasin ito, pero hindi ganoon kaayos ang pagkatabas, at maririnig mong halos dumudulas lang ito sa ibabaw ng bakal. Tingnan mo kung gaano katalim yon. Pwede akong masugatan, aray. Ako sa paghusay ko sa pagkamay na liha, mas luminaw ang mga linya ko. Sa tingin ko, dahil mas matatag kong hinahawakan ang sanding stick, hindi na nababasag ang mga kanto. Natutunan kong life hack ang pag-spray ng fluid film sa talim matapos makuha ang nais kong grit. Antikalawang talaga ito at nakakatulong protektahan ang talim habang ginagawa ko ang habaki at saya. Nabanggit ko na, kaya simulan na ang paggawa ng habaki. Ang materyales na gagamitin ko para gawin ang habaki ay simpleng lumang tanso lang. Maraming makasaysayang piraso ang gawa sa ginto at pilak, pero pinakakaraniwan pa rin ang tanso. Para sa inyong nanonood, masuwerte kayo, pero malas para sa akin dahil ang habaki ay isa sa pinakanakakainis gawin sa kahit anong Japanese na talim. Para sa akin, ito ang pinakamahirap na bahagi ng katana na intindihin kung paano gawin. Katulad ng marami sa inyo, nanood din ako ng maraming man-at-arms na mga video kung saan gumagawa sila ng katana. At hindi talaga nila masyadong ipinakita kung paano ginagawa ang habaki. Sabi ni Ilya na nakakainis at medyo komplikado gawin ang mga yon. Inabot ako ng mga 5 hanggang 6 na habaki na ako mismo ang gumawa bago ko talaga nakuha ang tamang pagkakasunod-sunod ng proseso.
Habang pinupukpok ko ang tanso ng malamig at hinuhubog ito sa anyong kailangan ko, dumadaan ito sa isang proseso na tinatawag na work hardening. Sa prosesong ito, tumitigas at nagiging marupok ang tanso, kaya hindi na madaling hubugin. Kaya ang ginagawa ko ay inaaniyal ko ito. At sa bawat pagkakataon na inilalagay ko ito sa forge at inilulubog sa tubig, lalo itong lumalambot. Kung maganda ang mga kulay na ito, ibig sabihin ng pula ay malambot talaga sila. Ang habaki ay isang piraso na bumabalot sa katana, kaya ang ginagawa ko dito ay binabaluktot ko ito at inihahanda para isalpak sa mismong tang. Kailangan kong ingatan ang pagbabaluktot nito sa tamang lugar. Kung hindi, magiging sentro ito. Ay, ang lambot niyan. Itong intermediate na hakbang dito, kung saan pinupukpok ko ang habaki sa isang 1/4 inch na piraso ng bar stock, ay isa sa pinakamahalagang bagay na natutunan kong gawin sa prosesong ito. Ang nangyayari kasi, kapag binabaluktot mo ang habaki, ang ilalim ng baluktot ay nagsisimulang kumurba ng kaunti, kaya hindi siya pantay sa lahat ng bahagi. Ang pagpukpok nito sa 1/4 inch na piraso ng bar stock at paggamit ng bar stock para itulak papasok sa habaki ay nagpapanatiling pantay ang lahat. Sige, may ganitong U na uka ang lahat ng habaki para balutin ang base ng espada. Kukuha ako ng file at palalalimin pa. Hindi ko nakuha dati ang gusto kong lalim sa Damascus na katana. Pero ngayon, alam ko na. Gagawin ko muna bago magbaluktot. Oh, gusto ko talaga ng malalaking file. Maganda ang malaking file, pero gusto ko ring subukan ng bagong laruan ko. Oo, nakuha ko na ang meal at may parating akong video tungkol dito. Pero hindi ko pa na-edit dahil kulang ako sa oras. Sa tingin ko ayos na yan. Tatapusin ko na ang natitirang mga file. Parehong inukit ang mga puwang, pero ang isa natapos sa mas maikling oras. Matapos ukitin ang mga guhit sa habaki, oras na para aktwal na ikabit ito sa tang. Ang habaki ay ginagawa para eksakto sa talim na paglalagyan. Kaya kahit dalawa ang tanto ko, ang bawat habaki ay para lang sa isa. Isa pa sa sinigurado ko ngayon ay ang pagkakaroon ng consistent na distal taper. Kaya ngayong kasya na ito dito sa taas, madali ko na lang mahuhugot at madudulas ulit pataas papunta sa balikat na yon. Mula sa puntong ito, ang ginagawa ko na lang para hubugin ito sa tang ay ang pagpukpok mula sa lahat ng anggulo para halos 100% ang dikit ng habaki sa mismong talim. Lahat ng ginawa ko para sa habaki ay medyo masalimuot, pero ang susunod na hakbang ay 100 beses na mas mahirap. Kailangan kong i-file ng maayos ang tanso at isolder ito sa gilid ng habaki para maging saradong loop. Isang paraan para isipin ang wedge na ito ay kung hindi ito papasok, ang wedge na ito ay magiging kapareho ng laki at kapal ng talim. Kailangan kong kiskisin ito para magkasya. Kung computer nerd ka, alam mong mahusay ang tanso magdala ng init at mabilis itong uminit sa grinder. Kaya habang nagtatanggal ako ng material, gamit ko ang pliers para hindi mapaso. Makikita mong umiinit ang tanso kapag lumalabas ang kulay bahaghari, kulay ng oksidasyon na nangyayari kapag umiinit ito. Okay, kapag nakakabit na ang habaki sa talim, pwede ko nang handa na yan para solder at mapapatunayan kong naibabalik ko. Pagkatapos maayos ang lahat, mag-solder na. Marahil may mas magagandang paraan ng paggawa ng soldering na ito. Pero ito ang pinakamabisang paraan na natuklasan ko. At ito rin ang gumana para sa akin noon. Ang ginagawa ko ay nilalagay ko ang ilang piraso ng lead-free silver solder doon at nilalagyan ko ng flux. Tinututukan ko ng blowtorch hanggang matunaw ang solder sa mga singit. Doon ko alam na tama na ang temperatura. Tulad ng problema ko sa sobrang bakal sa bilet,
Nasobrahan din ako ng solder sa habaki na ito. Baka dahil sa kasakiman, pero kailangan ko pa rin kiskisin ng sobrang solder para magkasya sa tang. At natagalan din ako doon. Matapos ko itong ikabit, dinala ko na agad sa grinder para kiskisin ng sobrang materyales. Pinakakapal ko muna ang habaki bago isolder, kaya kailangan ko itong kiskisin ng matindi pagkatapos. Matagal ang prosesong ito dahil kailangang isawsaw sa tubig halos tuwing ginagamit ang grinder. Itong 2 pirasong tanso ang gagamitin kong sepa para sa tanto. Hindi tradisyonal ang 2 tanto, pero gusto ko pa ring maglagay ng sepa. Magandang paglipat ito mula habaki sa hawakan. Magaling ang lagari ng alahero sa pagputol ayon sa hugis na gusto mo, pero dapat mo munang i-drill ang maliit na butas para masimulan. Isa sa mga astig na bagay tungkol sa mill ay nagagawa nito lahat ng kailangan gawin ng drill press, pero mas maganda ang resulta. Mas eksakto ang kontrol ko sa bilis at mas matibay ang makina kaya hindi ako gaanong nag-aalala. May nakuha akong magagandang drill bit. Tignan mo. Sa tingin ko gawa ito sa aluminyo o kung anuman. Kahit anong sukat na kailangan ko, pwede ko lang kunin dito. Isa sa mga bagay na sinigurado kong makuha nung binili ko itong milling machine ay yung drill chuck na pwede kong higpitan gamit lang ang kamay. Mas madali talaga at hindi ko na kailangan mag-aksaya ng 5 minuto kakahanap ng susi ko bawat pagkakataon. Hindi ako alahero sa kahit anong paraan. Isa akong panday ng mga kutsilyo na gumagamit ng lagari ng alahero. Alam kong magaling ang YouTube algorithm mag-recommend ng videos ko sa mga manggagawa, hindi lang panday. Kung may alahero rito na may tips sa paggamit ng lagari, paki-share sa comments. Ayos! Hindi eksakto ang gamit ko ng lagari ng alahero kaya kailangan ko pa itong i-file para magkasya sa tang. Maswerte ako na may maliliit akong files na kasya sa puwang. Mukhang maganda na ito. Sa tingin ko halos kasya na talaga. Sige, nagsinungaling ako. Nagsinungaling ako sa harap mo. Tingnan mo yan. Tama lang. Kailangan ko lang ulitin ito. Yehey! Tapos na ang spacer, kaya mag-field trip na para maghanap ng kahoy. Ang unang lugar na gusto kong puntahan ay yung parehong lugar na pinuntahan ko noong ginagawa ko ang ENMA ko. Ang lugar na ito ay para sa mga karaniwang gumagawa ng kahoy, kaya mahirap makahanap ng kakaibang klase rito. Meron silang poplar at curly maple, pero gusto ko ngayon ng mas kakaiba at interesting. Sunod naman ay isang lugar na tinatawag na Turner's Warehouse. Ang lugar na ito ay maraming iba't ibang materyales at kagamitan para sa lahat ng uri ng mga manggagawa at kung nandito ka sa lugar, lubos kong inire-rekomenda na bisitahin mo sila. Pakiramdam ko medyo baduy kung asul ang pipiliin. Mukhang marami akong bibilhin dito, hindi ko na itatago. Nauubusan na ako ng maraming gamit. Nang natuyo ito, sobrang obalo na kaya hindi ko na mapikot. Kaya kinuha ko na lang ang Arbortech at ginamitan ng angle grinder para ukitin ito. Astig pa rin ang mangkok pero hindi na ito yung original kong plano. Meron tayong mga talagang kamangha-manghang mga bagay tulad nito dahil napakaganda talaga ng hibla ng kahoy. Anong klase ng kahoy ito? Iba't ibang uri ito ng roble. Mas siksik ang hibla nito kumpara sa roble na may bukas na hibla. Oh, Pagkatapos, makikita mo ang kumikislap na mga alon. pakiramdam ko itong kahoy na ito ang pinaka nagparamdam sa akin sa lahat ng nakuha ko sa biyahe. Ang ganda. Galing Australia. Maraming kulot. Tasmanian blackwood. Maganda talaga siya.
Parehong kahoy ang gagamitin ko para sa saya at hawakan, kaya swerte akong may ganitong mahabang tabla. Ang Tasmanian Blackwood ay isa sa pinakamagandang kahoy na nakita ko. Alam kong naglaan ako ng maraming oras sa paghahanap ng kahoy noong field trip na yon, at nakuha ko pa nga ang kahoy na yon mula kay Chad ng libre, pero bilang isang manggagawa, kailangan kong tandaan na sinusubukan kong gawin ang pinakamagandang produkto para sa aking kliyente. At minsan, ibig sabihin nito ay hukayin ang lumang kahoy at piliin ito kaysa sa bagong kahoy na binili ko. Tradisyonal, ang paraan ng paggawa ng parehong karit at hawakan ay kukuha ka ng 2 piraso ng kahoy, huhugisin mo ang puwang, at pagkatapos ay pagsasamahin mo sila. Ibig sabihin nito, bago ako magsimulang mag-ukit, kailangan kong siguraduhin na parehong pantay ang 2 piraso ng kahoy hanggat maaari. Dito nagsimula ang pinakamahabang bahagi ng proyektong ito. Diyos ko, mas mahirap pa ito kaysa poplar. Ang mga hardwood mula Australia, kahit magaganda, sobrang tibay talaga. Ilan sa pinakamahirap na kahoy sa mundo ay galing doon. Alam ko na ito bago simulan ng proyekto, pero ibang usapan talaga kapag naranasan mo na. Nung inukit ko ang saya para sa dating kong katana, sobrang dali. Parang mantikilya ang poplar kaya madali itong ukitin ng pait. Pero itong kahoy, gusto lang mag-chip, ayaw magpaukit, at kailangang hasain ko ang mga pait mga 10 beses kada oras. Ang kagandahan ng isang bagay tulad ng YouTube ay pwede kang makaranas ng saya mula sa paghihirap ng iba. Halimbawa, ang Fail Army sa YouTube ay may 4.4 bilyong views at ang content nila ay tungkol sa mga taong nasasaktan at sumasabog na bagay. Isa pang channel na tulad nito ay ang Daily Dose of Internet. Hindi lahat ng posts niya ay tungkol sa nasasaktan, pero marami pa rin, at may 13 bilyong views siya. Ang gusto kong sabihin ay ginugugol mo ang oras mo sa panonood ng isang 22 taong gulang na asyanong lalaki na nag-uukit ng piraso ng Australian hardwood. Kung hindi YouTube ang ginagamit mong lente sa pagtingin dito, siguradong matatagpuan mong sobrang boring ito. Sa tingin ko, maganda kung paano ginagawang nakaka-relax at kaaya-aya ng YouTube ang paulit-ulit na pag-ukit ng guhit gamit ang pait. Sandali, nagawa ko. Sige, pipiting ko na lang ang mga ito. At kung dumudulas ang talim, ibig sabihin ay ayos ako. Ayos na ayos yan. Ayos na ayos yan. Hindi ako magsisinungaling. Nakagawa ako ng pagkakamaling tatatak sa henerasyon. Ganito ko na ginagawa mula noon. Tingnan mo kung gaano kadali sa akin kumuha ng material. Tingnan mo yan. Madali lang siyang natatanggal. Ano yan? Sayang ang 4 na oras sa pilit na paglabas ng materyales sa ibang paraan. Kaya umabot ng 7 oras ang pag-ukit ng handle blocks para sa 2 tanto at sumakit na ang litid ko. Kaya bago ko ukitin ng saya na mas marami pa, kailangan ko munang magpahinga. Kailangan ko ng mas maayos na paraan, kaya bumili ako ng router. Hindi ito tradisyonal dahil di ko alam kung may router na noong feudal na Hapon, pero makakatulong ito sa siko ko at makakagawa ako ng mas magandang produkto. Ang pagbili ng router ay isa talaga sa mga bagay na gusto kong iwasan ng matagal. Pero pakiramdam ko ang dahilan kung bakit iniiwasan kong bumili ng router ay dahil lang sa katigasan ng ulo ko. Mas mainam talaga itong gamitin kaysa pait sa karamihan ng gawain. Kailangan kong tiyaking hindi ako lalampas sa guhit ng lapis habang naguukit. Gusto ko lang lumapit at tapusin ito gamit ang mga pait mamaya.
Mukhang maganda talaga yan. Pero aabuti ng isang buong araw kung mano-mano ko itong gagawin. Hindi ko rin mapapalinisan ng ganito, siguradong madumi. Masaya ako na nakuha ko ang router na yon. Matapos kong alisin ang mga materyales sa unang saya, naisip kong mas mabilis kung ididikit ko agad ang mga hawakan. Patuloy ko lang ipapasok at ilalabas ito. Sandali. Habang pinagdikit-dikit ang mga hawakan, oras na para ibalik ko ang atensyon ko sa saya. Hindi ko ginalaw ang bahaging ito ng kahoy gamit ang router kasi gusto ko itong linisin gamit ang pait. Sa tingin ko, tradisyonal na dalawa lang ang pangunahing punto ng kontak sa saya at talim. Ang dulo at ang habaki. Ngayon tinatapos ko na at kailangang tiyakin na perpektong negatibo ang aking inukit sa dulo. Para sa hawakan, may kaunting puwang para magkamali dahil lalagyan ko naman ito ng epoxy mamaya. Pero para dito, kahoy sa bakal ito at kailangan kong siguraduhin na halos perpekto ito. Ang nakaimbento ng paggawa ng saya ay talagang matalino. Hindi basta-basta ang maliit na uka dito. Ito ay parang nagsisilbing sistema ng imburnal ng saya. Hinahadlangan nito ang alikabok at langis mula sa paulit-ulit na pagpasok at labas ng talim sa saya. Kung may bagay na dapat sabihin kasing sikip ng guwantes, dito iyon. Dapat eksaktong magkasya ang habaki sa labi ng saya. Dahil dito, kapag inilagay ko ang talim sa saya, hindi ito mahuhulog at hindi rin papasok ang moisture o ibang bagay dahil sa sikip ng pagkakakabit. Sa maraming paraan, mas mahirap talaga ang paggawa ng kahoy kaysa sa paggawa ng metal. Sa paggawa ng metal, kung may butas sa isang bagay na kailangan mong tambalan o kung kailangan mong magdagdag ng materyales, pwede mo lang itong lapatan ng welding at magdagdag ng materyales. Sa paggawa ng kahoy, kapag may nabaling parte, hindi mo basta madidikit ulit gamit ang pandikit dahil kadalasan nagiging alikabok na lang ito. Sa. Oh, ayos na tayo sa side na to. Ngayon, gagawin ko rin yon sa kabila. Grabe naman. Ay, ang ganda niyan. Handa na ang saya, kaya kailangan kong gamitin ang prefrontal cortex ko sa unang beses. Pagkakabit ko ng saya, di ko na mahuhulaan kung nasaan ang trench sa loob, kaya kapag hinubog ko madali kong magiling ng hindi sinasadya ang trench. Hinuhubog ko muna ang isang gilid para malaman ko ang eksaktong laki na gusto ko bago ko sila idikit para sa saya ko. Maglalagay lang ako ng kaunting langis sa loob, sa parteng hindi didikitan ng pandikit, para hindi dumikit ang talim sa tuyong kahoy. Tingnan mo! Ang ganda ng hibla ng kahoy. Ang ganda ng napili kong kahoy. Tinetesting ko itong bagong epoxy para sa pagdidikit at hindi ako gagamit ng wood glue. Sa tingin ko, mas tatagal ito. Sige. Pagkatuyo ng pandikit sa saya, linisin na ang pagitan ng saya at sepa. Hindi ko naman kailangan gumawa ng marami. Kailangan ko lang tanggalin ng mga 1 mm ng material. Sa Koiguchi, plano kong gamitin ng African Blackwood. Sobrang siksik nito kaya lumulubog sa tubig. Napakakinis nitong pakintab, halos itim na parang ebony pero walang pag-urong o bitak. Nakakatawa man ang pangalan ng Koiguchi. Mahalaga talaga ang gamit nito sa saya. Karaniwan, ang saya ay medyo malambot na kahoy, kaya kapag hinugot ang talim, nasusugatan o napuputol ito. Para maiwasan yon, mas matitibay na materyales ang nilalagay sa gilid ng saya para hindi maputol o mapasok ang kahoy. At kadalasan, ginagamit ng mga tao ang sungay ng kalabaw, pero gusto kong gumamit ng matigas na kahoy na ito.
Mahalagang maghiwa sa loob ng mga guhit. Kung hindi mo ito maayos na madikit sa habaki, halata ito sa itsura ng tapos na piraso, hindi lang sa pakiramdam. Malapit na talaga. Oo nga, tingnan mo yung pagkakasuot niyan. Akala ko nga masyadong maayos ang takbo para kay... Tingnan mo, walang nangyari. Joke lang. Pagkatapos maglaan ng oras para maingat na gumawa ng isa pang Koi Gucci, oras na para idikit ito sa saya. Napagtanto ko rin na mahirap talagang i-clamp ito sa eksaktong posisyon na kailangan, kaya nagpa siya akong ako na lang ang maging clamp at hawakan ito sa lugar hanggang matuyo ang pandikit. Pagkatuyo ng wood glue, gusto ko ring idikit ang sepa sa hawakan. Gagawa ako ng hindi tradisyonal na paraan kung saan i-epoxy ko ang talim sa hawakan. Kaya naisip ko na magandang hakbang ito para magawa kong sabay silang hubugin mamaya. Sa tingin ko, tuyo na ito ngayon. Sa wakas, dumating na ang oras na kunin ko ang sobrang block-blocking saya at hawakan at huhubugin ko na sila para maging maganda ang itsura. Karaniwan, pareho ang saya at hawakan na bilog, pero gusto kong mag-eksperimento. Ang unang kailangan gawin sa paghubog ng saya ay bawasan ang kapal nito ng mga 30 hanggang 40%. Iniwan kong makapal ang mga block para may mahawakan sa paglililok ng saya. Pero ngayong tapos na at dikit na lahat, wala nang dahilan para manatiling makapal. Kaya ginamit ko ang sobrang gaspang na 3-6, rip belt at nagsimulang magbawas ng materyales. Habang ginagawa ko ito, hindi ko alam kung octagonal o bilog ang hugis, kaya naisip ko, bakit hindi pareho? Kaya ginawa kong oktagonal ang saya at pinalitan ng bilog na hawakan. At maganda talaga ang resulta. Alam niyo ba na may sariling fizz si Wrangler Star? Alam niyo yung minsan hawak niya ang bagay na ginawa niya tapos nakakaramdam siya ng fizz? Ganon din ang nararamdaman ko ngayon. Uulitin ko, ayokong ibahagi ito kahit binabayaran ako. Gusto ko itong itago para sa sarili ko. Ang ganda ng fit, kailangan mo talagang idiin para pumasok, tapos sakto ang pagkakaupo, parang nakakabit na talaga ngayon. Ano pa hihilingin mo sa fit-up? Matagal na kaya baka nakalimutan nyo na mula Damascus ang mga talim na ito. Pero ngayon, kailangan ko nang ipakita ang pattern. Pero bago ko magawa yon, kailangan ko munang siguraduhin na nandyan ang maker's mark ko sa mga talim. Karaniwan kong ginagamit ang chemical electro etch para iukit ang pangalan ko sa mga talim. Sa tingin ko gusto kong i-click Yung electrode sa paa dyan. gawin natin mga dalawa ang power. Maganda ang kinalabasan ng Maker's Mark, kaya nagpa siya akong huwag na itong padilimin at hayaan na lang ito para mas simple. Ngayon na tapos na, panahon nang iukit ang disenyo sa Damascus na ito. Ginagamit ko ang isa sa 4 na halo ng ferric chloride bilang solusyon sa pag-ukit ng talim ko. Inaatake nito ang 1084 pero bihirang tamaan ang 1520. Doon ko kinukuha ang contrast mula sa madidilim na bahagi na madalas makita sa Damascus. Ay wow! Matapos banlawan ng ferric, sisimulan ko na ang unang cycle ng polishing. Ang ginagawa ko dito ay pinupolish ko ang lahat ng madidilim na oxide mula sa ferric gamit ang piraso ng sandpaper na may 2,500 grit. Ang ginagawa nito ay tinutulungan nitong mas tanggapin ng bakal ang pangalawang talim. Matapos kong mapolish ang lahat ng ibabaw at anggulo ng talim, gagawin ko na ang pangalawang etch. Ayun, ayan na. Tignan mo yan. Pagkatapos ng isa pang mabilis na hugas at dagdag na pag-polish hanggang 2,500 grit, oras na para gawin ko ang aking ikatlong etch. Ang ikatlong etch, ang coffee etch, ang nagbibigay ng totoong contrast sa kulay ng Damascus.
Mapapamangha nito ang isang batang Victorian. Check ko ito matapos ng 4 na oras. Kung okay na, titigil ako. Kung hindi, dadagdagan ko pa. Ano gusto mo? Sige, kailangan pang mag-adjust mata ko. Ang dilim talaga. Banlawan ko lang kape. Nakikita mo ba yon? Mukha ay yung barcode. Kapag nag-e-etch ka ng kape sa bagay na may malalaking maliwanag na guhit, kadalasan may kaunting pagbabago sa kulay. Pero dito, purong puti at itim lang. Dahil sobrang perpekto ng pagkakagawa ng talim, sayang naman kung pababayaan ko na lang na hindi kintab ang ibang mga piraso. Kaya naglaan ako ng oras sa grinder para mapaganda lahat ng bahagi hanggang sa umabot sa magandang 400 grit finish. At pinakintab ko pa ang ilang bagay, tulad ng habaki. Dahil hindi perpekto ang kahoy, naglaan ako ng oras magpuno ng butas gamit ang cyanoacrylate glue. Para matapos ang talim, gagamitin ko ang Carnauba wax finish. Hindi pa ako kontento sa proseso ko kaya hindi ko muna ipapakita sa camera ang gawa ko. Itong langis na nakikita ninyong ipinapahid ko sa saya ay tinatawag na shrew oil. Makakatulong ito para maprotektahan ang saya at mas lalabas pa ang kulay nito. Kagaya ng Carnauba wax, kailangan ko pang mag-eksperimento bago ko ibahagi ang ginagawa ko. Ganito dati ang itsura. Sobrang laki ng pagbabago. Ang daming kulay. Ito na yata ang isa sa pinakaastig na kahoy na nahawakan ko. Dito ko naisip na hindi pala okay gamitin ang daliri ko sa paglalagay ng langis. Nagdikit-dikit yung mga daliri ko at hindi rin maganda yung kinalabasan, kaya sa mga sumunod na pahid, nagsuot na ako ng guwantes. Ang baho pala ng amoy nito. Amoy bulok na pagkain, di ako nagsisinungaling. Mas mabaho itong bagong epoxy kaysa dati, pero mas maganda ito para sa kutsilyo sa katagalan. Hindi naman masama yung dati kong epoxy, ang problema lang ay sobrang tigas nito kapag tumigas na. Ang bagong epoxy ay may pampatibay at kapag tumigas, hindi ito sobrang tigas at medyo nababaluktot pa, kaya mas tatagal ang kutsilyo. Pagkatigas ng epoxy, balutan na ang hawakan. Pero bago ko magawa yon, kailangan ko munang mag-drill ng butas sa dulo nito para may mapaglagyan ako ng sobrang pambalot at para mapanatili ang lahat sa tamang pwesto. Ang tradisyonal na pambalot na ginagamit sa lahat ng Hapon na talim ay tinatawag na ito wrap at kadalasan ay seda ang gamit nila. Pero balat ang gagamitin ko dahil mas astig itong tingnan kaysa sa seda. Meron itong makinang na itsura at parang mas mataas ang kalidad. May mga patakaran sa paggawa ng ito wrap na dapat sundin, kundi magiging mali ang itsura nito. Isa sa mga kailangan ay ang pagsalit-salit ng strap kung alin ang nasa ibabaw. Kung maputol ang isa sa mga strap sa laban, ang pagsasalit-salit ng tali ay sisigurong manatili ito sa lugar at may balot ka pa ring mahahawakan. Isa pang bagay na dapat tandaan ay kailangang pantay-pantay ang agwat sa pagitan ng lahat ng ito. Kung hindi ay magiging mukhang hindi pantay. Talagang magiging medyo pangit kung iiwan kong nakalitaw ang kahoy sa dulo ng hawakan, kaya ang ginagawa ko dito ay binabalot ko ang balat sa butas na iyon para matakpan ang buong ilalim ng parehong balot na balat. Hindi nito naaapektuhan ng tanto, pero astig talaga ang itsura. Dahil sa ganitong pagkakagawa, lumiit ang butas kada pasada kaya mas mahirap ipasok ang balat. Oh, Kita mo yung maliit na liwanag? Kailangan ko itong ipasok doon. Sandali, ang dali lang pala nun. Diyos ko. ha ha ha. Mas maganda pa yan ng bilyong beses kaysa sa inaasahan ko. Diyos ko, parang iiyak ako. Diyos ko, ang ganda naman yan.
Kita nyo, sobrang saya ko sa kinalabasan ng dalawang tanto. Magkamukha ang kinalabasan ng kambal maliban lang sa Damascus na ginamit ko at magkaibang pag-twist. Pinakamalaking ipinagmamalaki ko sa gawaing ito ay ang mga hawakan dahil lumabas silang malinis at halos perpekto. Pangalawa, yung finish na nakuha ko sa Damascus. Makikita mo yung Carnaoba wax finish nagpapatingkad talaga. Lalo na kapag pinagsama sa geometry sa dulo. Sobrang ganda ng resulta. Marami akong natutunan dito na dadalhin ko sa susunod kong paggawa ng Japanese na talim. At mas maaga iyon kaysa inyo inaasahan. Marami sa inyo, mga One Piece fans, ang humiling na gawin ko si Shusui, kaya gagawin ko na siya. Meron akong kliyente, at meron akong sponsor, at sa tingin ko magiging isa ito sa pinakamagagandang gawa na nagawa ko. Kaya manatiling nakatutok at tingnan natin kung paano lalabas ang isa. Kahit na ang mga tanto na ito ay mas para sa display kaysa sa gamit, kailangan pa rin nilang maging matalim bago sila umalis sa aking shop. Dahil ito ay nasa dulo na ng video, wala na akong masyadong oras para ipakita sa inyo kung paano ako maghasa, pero kung talagang gusto ninyong malaman kung paano ko ito ginagawa, inirerekomenda kong tingnan ninyo ang aking Patreon. Kamakailan lang akong naglabas ng 34 na minutong video kung saan pinag-usapan ko ang bawat isa sa aking mga bato at ang aking paraan ng paghahasa. Mas detalyado ito kaysa sa napag-uusapan ko sa YouTube channel ko, kaya inirerekomenda ko na tingnan ninyo ito kung gusto ninyong matutong maghasa tulad ko. Oh, mama. Ang kinis nito. Ang sarap talaga.